Ang pinakamalakas na hukbo sa Europa ay nasa Ukraine. Hindi kami nagsabi niyan. Estados Unidos ang nagdeklara na Ukraine ang pinakamalakas na militar sa Europa. Galit na galit si Putin dito. Hindi niya kailanman gustong marinig ang ganitong bagay. Pero may matibay na dahilan. Hawak na ng Ukraine ang kinabukasan ng Europa. At dahil kinilala na sila ng Estados Unidos, mas malaki na ang kapangyarihan nila sa usapang kapayapaan. Isang bangungot para kay Putin. Si Marco Rubio, kalihim ng Estado ng Estados Unidos, ay nagbigay ng pahayag noong Mayo 14 sa panayam kay Sean Hannity ng Fox News. Habang nasa Air Force One papuntang China, kasama ang iba pang miyembro ng administrasyon ni Trump, sinabi ni Rubio kay Hanley na walang militar sa Europa na maihahambing sa Ukraine. Ang sandatahang lakas ng Ukraine ngayon ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihang sandatahang lakas sa buong Europa. Para lang maging malinaw, ayon kay Rubio. Iyan ay isang pahayag na tiyak na magdudulot ng pagkabigla sa Kremlin. Isang pag-amin sa isang bagay na ayaw ni Putin na kilalanin ng US. Ibinahagi ni Rubio kung bakit naniniwala siyang Ukraine ang pinakamahusay sa Europa, tulad ng tulong militar mula sa kanluran na tatalakayin pa. Ayon kay Rubio, may dalawang bagay na nagpapalakas sa Ukraine kaysa iba. Walang kapantay na karanasan sa labanan at asymmetric na pakikidigma na nagbago sa pananaw natin sa paglaban sa agresyon ng Russia. Simulan natin sa karanasan sa labanan. Mas malakas ang Ukraine dahil sa tulong na nakuha nila, sabi ni Rubio, at dahil din sa kanilang karanasan sa labanan. Huwag maliitin ang halaga ng kanilang karanasan sa labanan. Mahalaga ito para sa Ukraine at buong Europa. Karamihan sa mga bansa sa Europa at tiyak na ang mga maaring atasan na ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa posibleng pananakop ng Russia sa inaharap ay matagal lang hindi nakaranas na aktibong labanan. Gamitin natin ang UK bilang halimbawa. Ang huling pagkakasangkot ng UK sa isang malaking digmaan ay sa Afghanistan, isang labanan na tumagal mula 2001 hanggang 2021. Hindi may kakailangang kabayanihan na ipinakita ng mga sundalo ng UK sa digmaang iyon. Gayunpaman, ibang-ibang labanan na iyon kumpara sa nakikita natin na iyon sa pagitan ng Ukraine at Russia. Hindi gumagamit ng gerilyang pakikidigma ang mga puwersa ni Putin. Patuloy silang sumusugod habang daan-daang libong sundalo ng Russia ang inilalaan sa mga kampanyang nagpapahina sa kanilang kalaban. Hindi pa nakaranas ang UK ng ganong uri ng labanan mula pa noong ikalawang digmaang pandigdig. Ganon din ang sitwasyon sa karamihan ng Europa, at alam ito ng karamihan sa mga bansa sa Europa at maging sa NATO. Matagal nakikilala ang halaga ng karanasan ng Ukraine sa digmaan. Si Rubio ang pinakabagong at marahil pinakamaingay na nagsabi nito sa konteksto ng relasyon ng Ukraine at US. Pero may iba pang nagsabi rin ito. Noong Disyembre 2025, pinuri ni Director General ng NATO, International Military Staff, Lieutenant General Ramisius Baltrinas, ang kontribusyon ng mga opisyal ng Ukraine sa pagpapabuti ng kolektibong pamantayan ng NATO. Maraming doktrina ang NATO na nagsasaad kung paano tutugon ang organisasyon sa isang digmaan laban sa isang bansa tulad ng Russia. Marami sa mga ito ay mahalaga pa rin, lalo na sa larangan ng himpapawid. Ayon kay Baltrinas, Ukraine ang may pinakamaraming karanasan sa pakikitungo sa Russia sa lupa, at marami pang dapat matutunan dito ang NATO. Lumipas ang panahon hanggang 2026 at ngayon ay binibigyang diin ng mga lider ng Europa kung paano ang karanasan ng Ukraine sa labanan, ang dahilan kung bakit ito ang may pinakamalakas na militar na maiaalok ng kontinente. Mga isang buwan bago magbigay ng pahayag si Rubio, sinabi ni German Chancellor Friedrich Merz, walang ibang hukbo sa Europa na may karanasan sa militar nitong mga dekada gaya ng Ukraine. Sinabi ni Merz ito habang tinatalakay ang interes ng Germany na makipag-ugnayan sa Ukraine para mas malaman ang estruktura ng militar ng Ukraine. Sa madaling salita, maraming alam ang Ukraine na hindi alam ng Germany pagdating sa pakikitungo sa isang diktador tulad ni Putin. Noong Abril 25, sinabi ng Czech military analyst na si Colonel Otakar Foltin sa UKR Inform na hindi na may tatanggi ang posisyon ng Ukraine bilang pinakamahusay na mayroon ng Europa. Ayon sa Coronel, ang sandatahang lakas ng Ukraine ang nagsisilbing hukbong Europeo ngayon. Tandaan ang tungkol sa hukbong Europeo dahil babalikan natin ito. Kung naigitan at napigilan ng hukbo ng Ukraine ang hukbo ng Russia, tagumpay na ito para sa kanila. Dagdag ni Foltin, ang sandatahang lakas ng Ukraine ang pinakamalakas at pinakamatatag na hukbong Europeo na may pinakamaraming karanasan sa labanan. Kawili-wiling pahayag yon. Sabi ng Czech na koronel, hindi lang karanasan ng Ukraine ang dahilan ng pagiging pinakamalakas nito sa Europa. Ang matatag na loob ang pinakamahalaga. Matindi ang laban ng Ukraine sa loob ng 4 na taon dahil tumanggi itong sumuko sa diktador na gustong wakasan ang bansa. Nagkaroon na ng pagkakasundo. Ang karanasan sa labanan ang nasa pinakapuso ng lakas ng Ukraine.
Iniisip ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na matagal nang nabubuo ang lahat ng ito. Matagal na niyang sinasabi na mga bayani ng Ukraine ang susi para maging pinakamalakas ang bansa sa buong Europa. Kaya't natutuwa siyang marinig sina Rubio, mga NATO commander, pinuno ng estado sa Europa at mga analyst na sumasang-ayon dito. Ngayon, pinapatunayan ng Ukraine na kapaki-pakinabang ang kanilang karanasan sa iba. Sa Gulpo, humigit kumulang 200 eksperto sa drone mula Ukraine ang nakikipagtulungan sa mga bansa tulad ng Saudi Arabia at Qatar upang tulungan silang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mismong mga drone na Shahed na ginagamit ng Russia laban sa Ukraine sa loob ng maraming taon. Itinatampok ng Ukraine ang sarili bilang mahalagang katuwang sa pandaigdigang depensa, batay sa karanasan nito sa Russia. Binuksan ni Putin ang kahon ni Pandora nang salakayin niyang Ukraine at hindi na yon maisasara dahil ginawa niyang pinakamaranasang puwersang pandigma sa Europa ang Ukraine. Gayunpaman, ang karanasan ay dapat may kasamang tamang taktika. Sabi ni Rubio na mayagpag talaga ang Ukraine. Habang araw-araw na mas maraming natututuhan ng mga sundalo at buong militar ng Ukraine kaysa sa alinmang bansang Europeo sa pakikipaglaban sa Russia, ang paraan ng paggamit nila sa mga aral na yon para umangkop sa larangan ng labanan ang tunay na nagpapalakas sa Ukraine. Walang duda na ang pangangailangang labanan ng digmaang ito ang nagtulak sa mga Ukrainians na bumuo ng mga bagong taktika, bagong pamamaraan, bagong kagamitan at bagong teknolohiya na nagbubunga ng isang uri ng hybrid na asymmetrical warfare. Ayon kay Rubio, bago pa niyang idagdag, kahangahan ngayon, walang duda tungkol doon. At tama ang kalihim ng estado ng US. Naging sentro ng inobasyon ang Ukraine mula nung simula ng Russia ang pananakop. Binago nito ang pananaw ng tao sa pagtatanggol laban sa mas malaking puwersa. Siyempre, ang mga drone ang nangguna sa pagbabagong ito. Nais na mga bansa sa Gulpo makipagkasundo sa Ukraine dahil ang mga interceptor drone na ginawa ng Ukraine ay mas murang paraan para harapin ang mga Iranian Shahed drone kaysa sa paggamit ng mamahaling mga misil na panlaban sa himpapawid na gawa sa kanluran. Sa mismong Ukraine, ang kalamangan sa drone ay nagbago sa paglipas ng panahon. Una, binago ng Ukraine ang mga commercial drone para makadala ng maliliit na kargamento upang atakihin ang mga puwersa ng Russia. Pagkatapos, lalo pang gumanda ang mga drone na yon. Nagkaroon ng kakayahan ng Ukraine umatake ng barko gamit ang mga drone, pandagat kahit halos wala itong sariling hukbong dagat. Noong Mayo, 16-17, ginamit ng Ukraine ang mga drone para pabagsakin ang barko ng Russian Coast Guard at 46 pang target ayon sa TVP World. Napatunayan ng Black Sea Fleet ng Russia ang bisa ng mga drone na ito. Isang katlo ng fleet ng barkong pandigma ay lumubog na. Sa Ukraine at Russia, drone ang sentro ng asymmetric na estratehiya na binibigyang diin ni Rubio. Nagtayo ang Ukraine ng mga kill zone na umaabot ng 12-12 ng kilometro at dumudurog sa mga sundalong Ruso bago pa sila makalapit sa harapan. Ang mga long-range na pag-atake sa militar at lanis ng Russia sa mga sinakop na lugar at mismong Russia ay unti-unti napapahina sa makinarya ng digmaan ni Putin. Ang susi sa lahat ng ito ay hindi kailanman tumitigil ang Ukraine, maging sa paggamit ng mga drone nito o sa iba pang mga teknolohiyang ginawa nila upang maging gulugod ng kanilang asymmetric na estratehiya. Ayon sa Center for European Policy Analysis, CIPA, nagbabago ang Ukraine para mabawasan ang sundalong kailangang nasa harapan. Ang direktang pagharap sa harapan ay napapalitan na ngayon ng pagsusuri ng datos, malayong operasyon, at mga gawaing inhenyeriya na hindi kailanman naisip ng alinmang militar sa Europa dahil hindi nila ito kinailangan noon. Ayon sa CEPA, 80-85% ng mga target sa harapan na pinupuntiran ng Ukraine na yon ay inaatake gamit ang mga drone. Ayon sa CEPA, magpuproduce ang Ukraine ng 8 milyong drone sa 2026 at patuloy pa ring pinapabuti ang mga ginagawa nila. Lampas pa sa mga drone ang asimetrikong estratehe ng Ukraine. Ang teknolohiya sa likod ng mga drone na ito, kasama ng iba pang mga sistemang walang tao, ang tunay na kahangahang bahagi na nagbala sa Ukraine sa bagong antas ng kapangyarihang militar sa Europa. Binabago ng teknolohiyang yon ang lahat. At siya nga pala, pinapanood mo ang The Military Show. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, na yun na ang tamang panahon para pindutin ang button para palagi mong mapanood ang mga susunod naming palabas sa aming channel. Sa larangan ng teknolohiya, pinangungunahan ng Ukraine ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa kanilang pakikidigma. Noong Abril, mahigit 200 kumpanya ang gumagawa ng mga teknolohiyang militar na may kaugnayan sa AI sa Ukraine, ayon sa kanilang Ministeryo ng Depensa. Sama-samang responsable ang mga kumpanyang ito sa mahigit 300 development na may kaugnayan sa AI, karamihan ay may kaugnayan sa AI sa mga drone na nakarehistro sa Brave One platform ng Ukraine para suportahan ang mga innovator.
Sa totoo lang, ang platform na iyon ay karapat-dapat ng mabanggit pagdating sa asymmetric na estratehiya ng Ukraine. Sa pamamagitan ng Brave One, nagbibigay ang Ukraine ng suporta at pondo sa kanilang decentralized na defense sector na siya nagsisiguro na hindi magiging vulnerable ang Ukraine sa mga pag-atake ng Russia na maaring magwasak ng malaking bahagi ng kanilang defense industry. Kahit sino na may magandang ideya ay pwedeng suportahan ng Brave One. Para sa bansang kilala sa inobasyon, ang paggamit ng centralized platform para suportahan ng decentralized na negosyante ay matalinong hakbang. At marami pang pwedeng pag-usapan dito. Sa Ukraine, ang ground robotics ay tumutulong palitan ng sundalo sa unahan para sa logistics at pati pagsakop ng mga posisyon ng Russia, gaya noong Abril. Ang mga interceptor drone na mataas ang demand sa Gulpo ay naging isang malaking tuklas na tumulong sa Ukraine na maabot ang puntong na intercept nila ang halos 70% ng mga long-range drone na inilulunsad ng Russia papasok sa teritoryo ng Ukraine bawat buwan. Paulit-ulit pinapakita ng Ukraine na sila ang pinakamalakas na militar sa Europa dahil sa epektibo at matibid nilang armas laban sa Russia, hindi dahil sa mamahaling teknolohiya. Muling nakita ng natitirang Europa ang kahalagahan nito. Kaya nag-uunahang gayahin ng mga manufacturer sa buong kontinente ang pagdevelop ng drone ng Ukraine, ayon sa ulat ni Jasper Jolly ng Guardian noong Mayo 10. Ibinanggit niya ang Skycutter, isang UK startup na gumagawa ng fuselage ng interceptor drones gamit ang isang hanay ng mga 3D printer. Hindi man lang may isip ang ganitong negosyo kung wala ang asymmetric na paglapit sa digmaan na binanggit ni Rubio. Isa lang ito sa mga kumpanyang sa Europa na na-inspire ng Ukraine o tuwirang nakikipagtulungan dito para matulungan ang kanilang bansa maghanda sa digmaang isinusulong ni Putin. Pinapatunayan nito na ang asymmetric na paraan ng Ukraine ay napakahalaga para sa Europa, ayon kay Rubio. Pero lumipat naman tayo sa isa pang punto na binanggit ng kalihim ng estado ng US. Itinuro niya na bahagi ng dahilan kung bakit naging powerhouse ng Europa ang Ukraine ay dahil sa antas ng tulong militar na natanggap nito mula sa mga kaalyado nito sa US at sa kontinente ng Europa. Tama si Rubio sa sinabi niya. Batay sa Kiel Institute at Ukraine Support Tracker, nakatanggap ang Ukraine ng halos $134 na bilyong mula US at $241 bilyong mula Europa na nag-alok din ng karagdagang $208 bilyong na hindi pa naitatalaga. Ang programang tulad ng Pearl ay tumutulong sa Ukraine, Europa at US na magtulungan para makuha ang mga sandatang kanluranin na di kayang gawin ng Ukraine. Ang Patriot Air Defense System at mga eroplanong gaya ng F-16 ang pangunahing sandatang kanluranin na natanggap ng Ukraine. Ang una ay dahil ito ang pinakamahusay na sistema na mayroon ng Ukraine para harapin ang banta ng mga missile ng Russia. At ang huli naman ay dahil nagbibigay ito ng mas maraming opsyon sa ere para sa Ukraine kaysa sa iba pang kagamitan nila. Pero kahit na may ganitong tulong, nakakahanap pa rin ng paraan ng Ukraine para ipakita ang lakas nito. Gamitin natin ang F-16 bilang halimbawa. Hindi ito mga bagong Western eroplano. Sa totoo lang, tinatanggap lang ng Ukraine ang mga pinaglumaang eroplano mula sa mga bansa na nag-upgrade na sa ibang fighter jets. Hindi ito pambabastos. Mahalaga sa Ukraine ang mga F-16. Dito mahalaga ang karanasan sa labanan. Dahil pinapakita ng Ukraine sa kanluran na may silbi pa rin ang mga lumang kagamitan nito. Noong Disyembre, 2024 ilang buwan matapos matanggap ng Ukraine ang F-16 isang piloto, ang unang nakapagpabagsak ng 6 na cruise missile sa isang misyon. Iyan ay isang uri ng tagumpay na makakamit lamang ng isang bansa na nakatutok sa paggawa ng pinakamagaling na militar sa buong Europa. Umangkop ang Ukraine sa mababang altitude na paglipad para sa mga misyon ng F-16 na taliwas sa karaniwang doktrina ng NATO. Bakit? Tungkol ito sa pag-aangkop. Ang paglipad ng mataas ay ginagawang vulnerable ang mga Western jet ng Ukraine sa depensa ng himpapawid ng Russia. Ngunit ang paglipad ng mababa ay nagbibigay daan sa Ukraine na gamitin ang mga F-16 ito para magsagawa ng mga strike habang pinapalit ang panganib na hinaharap ng kanilang mga eroplano. Isa na naman itong pagbasag sa nakasanayang tuntunin mula sa Ukraine. Pinagsamang inobasyon at karanasan, gamit man ng bagong sandata o kagamitan mula kanluran. Iyan ang dahilan kung bakit ang Ukraine ang pinakamalakas na militar sa Europa. Bago tayo magpatuloy, ipapakita namin kung paano mas malakas ang Ukraine kaysa ibang bansa sa Europa. Hindi nabanggit ni Rubio, pero mahalaga. Ukraine ang may pinakamalaking aktibong militar sa Europa, kasunod ng Russia. Ayon sa statista, may 100,000 aktibong tauhan ang Ukraine sa kanilang militar. Malayo pa rin yon sa 1.32 milyong aktibong tauhan ng Russia. Sa lakas militar sa pinakapuro nitong anyo, naungguna ang Ukraine sa ibang hukbo sa Europa. Mahalaga pa rin ang laki sa pakikiharap sa Russia
Kahit may mga asimetrikong taktika ang isang bansa para harapin ang mas mahirap na laban kaysa kakayanin nito kung dami lang ng tauhan ang pagbabatayan. Kung mapilitan ng Ukraine na bawasan ng hukbo sa 600,000 sundalo ayon sa 28 puntong planong pangkapayapaan ng US, sa 2025, doble pa rin ang laki ng hukbo ng Ukraine kumpara sa Turkey, ang susunod na pinakamalaking hukbo sa Europa, maliban sa Russia. Isama ang karanasan sa labanan, asimetrikong talino, at sandatang kanuranin sa ganoong kalaking hukbo at magkakaroon ka ng lehitimong superpower ng Europa. Binanggit natin kanina ang usapang pangkapayapaan. Naalala mo sigurong tinukoy natin ito sa simula ng video kung saan sinabi nating bangungot para kay Putin ang pagkilala ng US sa lakas ng Ukraine sa negosasyon. Hindi naging ayon sa gusto nila Rubio at US ang negosasyon. Sa usapan nila ni Hannity, sinabi ni Rubio na bumagal ang pag-uusap at nagbigay siya ng ilang kawili-wiling komento. Gusto lang ng Pangulo na matapos ang digmaan. Sa tingin niya, kabaliwan ng digmaang ito at tama siya. Ayon kay Rubio tungkol sa mga hakbang ni Pangulong Donald Trump para sa kapayapaan. Marami na rin ang namamatay sa magkabilang panig. Abutin ng 20 taon bago makabangon ng Ukraine. Malaki ang pinsala sa ekonomiya ng Russia at nawawalan sila ng 15 hanggang 20,000 sundalo buwan-buwan ayon kay Rubio. Ayon kay Rubio, hindi na susugatan ng mga sundalong yon. Namamatay sila at 5 beses na mas maraming sundalo ng Russia ang namamatay bawat buwan kumpara sa Ukraine sa digmaan. Mahalaga ang mga komentong ito dahil sa isang simpleng dahilan. Ipinapakita nito kay Putin na hindi niya kayang manipulahin ng US para maniwala na mas mahina ang Ukraine kaysa sa totoong kalagayan nito. Sa pagtatangkang magkaroon ng kalamangan sa mga usapang pangkapayapaan, ginugo ni Putin ang malaking bahagi ng 2025 sa paggamit ng maling impormasyon upang ipakita ang Russia bilang isang makapangyarihang puwersa laban sa maliit na Ukraine. May mga pagkakataon na mukhang gumagana ang manipulasyon. Noong Disyembre, sinabi ni Trump na natatalo ang Ukraine laban sa Russia kahit nakuha lang ng Russia ang halos 1% ng teritoryo sa loob ng isang taon. Ngunit tinatayang 415,000 sundalo ang nawala sa kanila. Hindi yun panalo sa digmaan. Parang gumagapang ka lang habang umaasa kang makakuha ng kasunduang pangkapayapaan na hindi naman sumasalamin sa totoong nangyayari sa labanan. Sinubukan ni Putin gumawa ng kwentong hindi totoo. Ngayon, tahasang sinabi ni Rubio, Ukraine ang pinakamalakas na hukbo sa Europa. Wasak ang kwentong yon. Kaya ang mga sinabi ng kalihim na estado ng US ay bangumot para kay Putin. Habang binabanggit ni Putin ang pagtatapos ng pananakop na siya ang nagpasimula, kailangan niyang harapin na hindi na niya maluloko ang mga Amerikano. Ang bansang inilalarawan ng sarili bilang pangunahing tagapamagitan sa mga usapang pangkapayapaan ay alam na ngayon nang walang pag-aalinlangan na ang Ukraine ay hindi mahina gaya ng gustong ipakita ni Putin. Malakas ang Ukraine. Mas malakas pa kaysa ibang bansa sa Europa at kinikilala ito ng US. Sa susunod na negosasyon, hindi na nila kayang sabing tiyak na talo ang Ukraine. Alam ito ni Rubio at ng kanyang mga kababayan. Nakikita nila ang pinsalang nangyayari sa ekonomiya ng Russia. Nakikita nila ang lawak ng kamatayan at kung paano natalo ng Ukraine ang Russia pagdating sa bilang ng mga nasawi. Nakikita nila ang militar ng Ukraine bilang asimetrikong puwersang umunlad at naging hukbo at sentro ng seguridad ng Europa. Hindi na kontrolado ni Putin ang sitwasyon. Nagsisimula ng magbunga ang lakas ng Ukraine. Makikikita ito sa pagsusuri ng US at sa pagsisikap ng Ukraine na maging pangunahing katuwang sa depensa ng Europa at Gulpo. Kahit sa Ukraine, kitang-kita ang kanilang lakas. Sa Crimea, pinapanood lang ni Putin ang lumalalang sitwasyon. Ang dapat sana'y baluarte ni Putin ay naging sukdulang kahinaan niya habang isinasagawa ng militar ng Ukraine ang plano para sa pagpapalaya ng kanilang tangway na ninakaw sa kanila. Alamin pa ang iba pang detalye sa panonood ng aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para hindi mo ma-miss ang aming mga susunod na nilalaman. At maraming salamat sa panonood.